At tayo po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan at aking pong hinihiling na tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na ito po ay dadalhin na ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, kayo po nagpupuri. Nagpapasalamat sa Diyos sa isang malaking pagkakataong pinagawin mo sa bawat isa amin na ay pumapakinggan ang iyong banal na salita, ang aming dalangin ng Diyos magsilbi itong pagkain ng aming mga kaluluwa. Kahabagan mo rin ang aming mga webcast viewers, bigyan sila ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. At yung balingkod, patnubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa at sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, lahat ng demonyo at langat pag-alilangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pura natin dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay naukulam sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako'y mabati sa magandang tanghali, nagbibigay dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeda, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Patuloy po natin sinasarawi ang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon sa ating mga beloved children-in-law, grandchildren and great-grandchildren, sa lahat, sa bawat isa sa atin magandang hapon po. Ang sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish, but may have everlasting life. Nilalang ng ating dakilang Diyos ang tao upang magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po tayo narito. Sapagkat ayaw ng Kristiyano, minamahal ko, na manatili sa daigdig nito, minamahal ko na punong-puno ng kasalanan. Kasalanan, pinag-usapan, minamahal, pinagsisihan ng ating dakilang Diyos ang pagkalalang niya sa tao. Isipin niyo, minamahal, makinig kayo na mainam. Pinagsisihan ng ating dakilang Diyos ang paglalang niya sa tao. Unang versikulo, Genesis 6:6, praise God. Dito po sa Genesis 6, talatay 6, ganito po ang pagkasulat. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Amen. Nang dahil sa kasalanan ng tao, nagsisi ang pinakamamahal na Panginoon sa pagkalalang sa Kanya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, minamahal. Pagpasok sa gobyerno, pagkabait-bait, dala lahat yung requirements, kasama ang training. Pag nakapwesto na, sila na ang hari ng kanilang pwesto. Yung tao mabait, sabi nila, nagbabait-baitan lang, lumabas yung pagiging makasalanan. So makita po natin, minamahal, kahit na ganito po ang kalagayan ng daigdig, minamahal ko, lumabas pa rin, minamahal ko. Yung anak ng diablo masasama, minamahal, nagpapakita pa rin. Ang sabi nila, huwag kayong pakampante, narito pa rin kami. Isipin po natin, minamahal. Kaya nga po, ang totoong Kristiyano, minamahal, kinakailangan laging mapanalanginin. Nag-aayuno. Gumagawa ng kalooban ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na ubasan. Sapagkat doon lamang natin mapaglalabanan na gawa ng kaaway. Sapagkat ang nais niya, ibalik ang tao papuntang impyerno. Samantalang ang mga anak ng Diyos, nais nila na pumunta ang mga tao sa langit. Mapalakpakan ba natin ang pinakamamahal na Panginoon? So makita po natin, minamahal, ngayong panahon na ito, tignan na po magandang halimbawa, minamahal. Si Noah, na inatasan ng ating dakilang Diyos ng gumawa ng arka, ng malaking daong, minamahal. Upang doon, minamahal ko, lumagay ang mga tao na kanila pong makakonverte habang ginagawa nila, minamahal ko, yung daong minamahal. Ngunit, ipinagpalit ng Diyos ng mga hayop ang tao at 8 lamang na tao ang iniligtas. Bakit, minamahal? Tinatawanan nila si Noah nang siya po'y nagsasabi malapit na bumalik ang Diyos.
na totoong may Diyos. Nagtatawa ng tao, natakot lang sila, minamahal ko, nung makita nila na lumulubog na sila sa tubig. Makita po natin, minamahal. Ang tao sa mga ngayon, minamahal, uulitin ko at hindi ko nakikalimutan. Ang tingin nila sa totoong born again, minamahal, sapagkat sila'y anak ng ama nilang dyablo. Ang tingin sa'yo, parang kuto ko lang. Tandaan nyo yan, minamahal. Kahit iginagalang ka, itinataas ka. Ngunit pagtalikod mo, ang tingin nila sa'yo, wala kang kwenta. Sapagkat hindi kila kauri, sapagkat sila'y anak ng ama nilang dyablo. Ano sabi, minamahal? Tignan po natin. Pinagawa ng arka ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, si Noah, dito sa aklat ng Genesis Kapitulo 6, versikulo 13 at 14. Praise God. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 13 hanggang 14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng bagay ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gofer. Gagawa ka ng mga silid na sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. Amen. So maliwanag, minamahal, may instruction natin dakilang Diyos sa kahoy na gopel na gagamitin, minamahal ko, para sa arka, minamahal. At ulitin ko, 8 tao lamang ang sumakay sa arka. Noah and his wife, their 3 sons and their wives. So, 8, minamahal. At ang mga tao, minamahal ko, nagpupumilit, nakikiusap kay Noah, papasukin mo kami riyan. Kung niyo po masasaliksik ang Biblia, minamahal, sabi, it is not I that close the door, it is God. Ang sabi ni Noah, hindi ako ang nagsara ng pintuan, kundi ang Diyos. Makita po natin ngayon, minamahal. Ang salita ng ating dakilang Diyos, pinalaganap ng ating pinakamamalapanon sa pamamagitan ng radio program. Ng television program, nagpunta tayo sa ibang bansa, minamahal. At dito sa Pilipinas, minamahal ko, may krusada tayo. Walang tao ngayon na makatatanggi na hindi niya napakinggan ang salita ng Diyos. Maaari yung hindi pa inabot, minamahal ko, meron tayong pagkakataon pa, minamahal ko. Nagampanan nyo, pag hindi mo pa nagampanan, gawin mo sa susunod. Sapagkat yun lamang ang chance, minamahal ko, na magawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At kung sabi sa Biblia, you will sit in your laurel, pag nagpahinga ka na, isang tak na bagay, minamahal na kapatid, tandaan mo, minamahal, baka magsara rin yung arka para sa'yo. So, ganun pong gawin po natin, minamahal. Hindi na dahil sa maalwan na ating buhay, hindi sa pinataas na ng ating dakilang Diyos ang ating negosyo, ang sahod kaya, na magbabago ka. Tandaan mo, minamahal kapatid, sabi mo, lalang ka lang ng ating dakilang Diyos. Alabok ka lang sa kanyang paa. At inatasan ka, ang sabi, go and spread the gospel, and you do not do it. That's your problem, not mine. Tandaan po natin, minamahal, yung pagsunod na lang sa ating dakilang Diyos, minamahal, ang mga preachers doon, nasa taas. Kung narito, kami sa harapan, maaring hindi ko kayo makita. Ngunit nakita ko yung totoong sumusunod, minamahal ko. Nung sabihin sa ibang kongregasyon na magsuot ng puti, lahat na nakikita mo sa camera, nakaputi. Pero sa mga totoong Kristiyano, they opted to do the will of God because they are the king and queens of themselves. Tandaan na po niya, minamahal. Ikaw pa rin naghahari sa buhay mo. Na ang utos sa atin, magmula pa noong 1993, magsuot kayo ng puti. Ngunit, gano'n mga tao, minamahal ko, di naman ako nakikita, hindi naman ako tinatamaan ng camera. Pero ang tanong, sumunod ka ba sa utos? Yun ang pinaka-problema. Ang hindi sa pagsunod sa utos, minamahal ko, magiging dahilan yan upang hindi ka namin makasama. Oh, sabi mo yun. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, yung sumusunod sa Diyos at nagpapakumbaba, isang tiyak na bagay, hindi kalilimutan ng ating pinakamamalapanon ang kanyang mabuting gawa.
Kaya makita po natin, minamahal, ilan nga lamang pinili ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, si Noah lang ang asawa niya, at 3 anak at saka 3 asawa. At mga hayop na, minamahal. Isipon po natin, mas mahalaga pa ang hayop kaysa tao. Sapagkat ang mga tao nung utusan na umakyat doon sa arka, pumasok sila. Ngunit ang mga tao, minamahal ko, ang sakala na nagsabi, Noah, papasukin mo kami, nung kanilang nakita na maluludod na sila. Ang ating mga kababayan, minamahal, ganon ang ugali ng Pilipino, minamahal. Saka nalalapit sa Diyos, minamahal ko, pag delikado na. Tandaan po natin, minamahal, mga kapatid, kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, ikaw magsabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, kaya may Kristo, sapagkat ayaw niya na mawala ka. Kung hindi ka niya pakikinggan, nagawa mo ang tungkulin mo. Kung saan siya pupunta, bahala ang Diyos sa kanya. Ikaw, na sumunod sa kalooban natin, dakilang Diyos, dadalhin ka ng pinakamamalang sa langit sapagkat ginawa mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. So makita po natin, minamahal, isang tao makasalanan. Ang inutusan ng ating dakilang Diyos upang mag-convert ng mga Kristiyano. At the first, basically na unang panahon, minamahal ko, tinanggihan siya ng mga Kristiyano sapagkat ito yung naghahanap sa atin, ito yung mamumugot ang ulit yung pumapatay sa atin. Ngunit si Apostol Pablo, minamahal ko, nung tawagin siya ng ating dakilang Diyos, bilang isang tagag-usig ng mga Kristiyano, minamahal ko, tinupad niya ang kalooban ng ating pinakamalapang noon. Winalambahala niya yung kanyang posisyon sa gobyerno, minamahal ko, at nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Ilan sa atin, minamahal ko, ang tinawag ng ating dakilang Diyos, magpakumbaba sa kanyang harapan. Ang sabi ko, sa tagal ko na 34 years sa gawain ng ating pinakamalapang noon, ilan lang, mabibilang ko lang sa daliri ko, minamahal ko, yung tumupad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. I can name a few, 4. Yung iba, minamahal ko, they're still waiting, naghihintay pa lang. Ganun ba? Naghihintay ka lang, mag-rapture. Tapos iwan ka. Hindi ba sabihin sa sarili mo, kasama ako sa rapture. Ikaw mismo magsasabi, doon ako sa langit. Ngunit pag ang iba nagsabi, kasama ka namin sa impyerno. Matutuwa ka ba? Yun ang sabi na sa libutan, wag ka na dumalo sa Jesus, mayroon ako sa hindi totoo yan. Isipin po natin, sa tagal natin sa paglilingkod sa atin, nakita natin, napakinggan natin, nangyari sa buhay natin, minamahal ko, na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos minamahal ko nagpapala, tapos atras ka. Sabi ko, tanda po natin, minamahal, wala kang ibang sisisihin kundi ang iyong sarili. Tandaan po natin, minamahal. Gawa 9:4-5-6. Basahin po natin, praise God. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 9, ang talatay 4-6. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng santinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So makita po natin, minamahal, si Pablo na on the way to Damascus upang umusig ng mga Kristiyano, nakakita na liwanag at nangusap sa kanyang dakilang Diyos, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mga kasama niya, wala silang narinig. Maaring nakita nila liwanag, pero yung boses, wala silang narinig. So sabi niya, pumunta ka sa bayan at doon mo malalaman kung anong gagawin mo. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, yung mga Kristiyano ang minamahal, nagsabi, hindi ba ito yung umusig sa atin? Baka nakukuno ako na rilang. Ngunit sa atin, minamahal, na tinawag ng ating dakilang Diyos, minamahal, na ginamit ang ating magulang sa ating pinakamamalapan noon, na nag-ayuno, iniwan na lahat sa buhay ang karangyaan upang magawa lamang ang kalooban ng ating dakilang Diyos, upang tayo lamang ay umubudian, maghintay ng kaligtasan, ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na libre. Sabi nga minamahal, do not think that we are wise. Huwag nating isipin na matalino tayo. Ang Diyos lamang ang pinakamatalino at pinili ka niya sapagkat alam niya na gagawin mo ang kanyang kalooban.
Si Pablo, minamahal, tao matalino, napakaraming sinulat, minamahal. At hindi sinawalan, minamahal ko, ng nararamdaman sa katawan. Ngunit hindi yun na naging hadlang, minamahal. Hanap buhay ba? Kaibigan mo, naalala ko na sa dako ng Japan, minamahal. Imbis na dumalo sa gawain, nagluto para sa party ng kaibigan. Nasaan ngayon? E di silo ka na. Ganun po, minamahal. Mas mahalaga pala sa iyong kaibigan mo, bakit dumalo ka pa? Bakit nagpabautismo ka pa? Samantalang mahalaga lang pala yung kaibigan mo. Isipin mo, tandaan po natin, at nagkaroon siya ng problema, ang problemang parang sinampal ng lalaki. Ganun po, minamahal. Kaya nga po sa atin ngayon, minamahal mga kapatid, na tayo tinawag ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng magandang bahay, sambahan, minamahal. Tandaan po natin, ang pansinin natin sa harapan ng ating dakilang Diyos kung sino tayo sa Kanya. Sapagkat yun lamang pinakamalaga, minamahal. Ang sabi nga ang totoong Kristiyano, hindi tumitingin, minamahal ko sa limpak ng salapi, kinang ng ginto. Ganda ng bahay, bagong kotse. Hindi po minamahal. Ang totoong Kristiyano, ang tinitingnan niya kung nakagawa siya ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tumawag ang Diyos, yun ang title, minamahal ko. When God calls. Pag tumawag ang ating dakilang Diyos, pipiliin niya yung pinakaaba. Pipiliin niya yung pinakamaraming karamdaman. Naalala ko nung baguhan ako, minamahal ko sa dako ng Marikina Sports Complex. Siyam na karamdaman na pinagaling sa kanya ng ating dakilang Diyos. 2 iniwan upang bumalik siya sa gawa. Nakita po natin, minamahal ko, yung 7 gumaling na. Ang sabi niya, bakit hindi pa gumagaling itong 2? Ang sabi sa kanya, boses, sabi niya, kasi para bumalik ka pa. Kasi ganoon, minamahal. May mga tao, minamahal ko, dadalo sa krusada upang gumaling. Dadalo sa gawain upang maging masagana ang buhay. Pag masagana ang buhay, bye-bye, Jesus. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, ang totoong Kristiyano, kahit na maghirap, kahit walang-wala, gagapang, dadalo sa gawain. Bakit, minamahal? Ang mahalaga sa kanila, ang kaligtasan, ang pagtawag ng ating dakilang Diyos, yun ang mahalaga sa kanila, minamahal. Kaya sa susunod, minamahal ko, kahit na hindi ka dinadaanan ng kamera, sundin mo yung utos noong 1993 pa, magsuot ka ng puti sa gawain. Pagkasabi mo, kasi imposible. Bakit? Ang Diyos hindi ba nakikinig ng panalangin mo? O hindi ka nananalangin? Gusto mo manatili, kaiba ka sa katabi mo. Isipin po natin yung minamahal. Ulitin ko, hindi naman ako tinatamaan ng kamera. Hindi ka naman sumunod sa utos. Ano mahalaga, yung kamera o yung utos? Tandaan po natin, mga kapatid, ito yung panahon, minamahal ko ng Kristiyano, yung maging matuwid, minamahal. Na isaalang-alang niya yung hirap na dinanas ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun ang tignan po natin, minamahal mga kapatid. Yun po ang ating alalahanin sa tuwid-tuwid na hindi na tayo napako sa krus. Ang sabi nga natin, dakilang Diyos, sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Saan ka nakakita na nagpatotoo nang ako ay mayaman sa labas nung dumalo ko sa Jesus Miracle Crusade, naging mahirap ako. Hindi mo minamahal, dati akong nagtutulak ng kariton, ngayon nakasakay na ako ng kotse. Dati ako'y walang-wala, ngayon ilan na nagbibilang na ako ng sasakyan. Yung sinasabi niya, balingkod, kung ano yung kulay ng medyas niya, yun ang kulay ng sasakyan niya. So makita po natin minamahal. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin ng puso ng tao. Tumitingin siya sa katapatan ng tao, minamahal. Tumitingin siya na ang taong yun, kahit saan siya pumunta, luluwalhatiin niya ang dakilang Diyos. Sasabihin niya, ang Diyos ang nagpala sa akin. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinugo sa atin ang ating dakilang Diyos, ang ating magulang sa ating mahal na Panginoon, upang turuan tayo kung paano maglingkod ng tama sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal. Marami tayong mga kapatid, minamahal ko na galing sa ibang lugar. Narinig po natin yung patutunan nila kung paano ang Diyos gumagawa ng himala sa dakong ito na Marilaw. Ginagawa rin ng ating dakilang Diyos. Ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya sabi nga ni Abalingkod, minamahal, maiksing patutuo.
Kung ako'y dadalhin mo sa Hong Kong ngayon, hindi ako mawawala. 12 beses ako nagpunta ron. 10 beses sa church, 2 yung tour na hindi ko malang binayaran, hindi mo lang wala man lang sumayad na pera sa kamay ko, minamahal ko. Hindi ako nagbayad. Pati yung budget, pati yung hotel, minamahal. Isipin po natin, minamahal. Karapat dapat ka ba tumanggap sa biyaya ng ating dakilang Diyos? Lagi natin binabanggit, hindi ako karapat dapat, ni tumawag man sa Kanya. Tumawag sa Kanyang pangalan. Ngunit minarapat ng Diyos na pagpalain ka upang pagdating ng panahon, luluwalhatiin mo siya na Diyos at Diyos ay mapagpala. Nakikinig ka ba? Sapagat tandaan po natin, minamahal, kahit may mga tao na dumalo rito, hindi nakikinig, natutulog pa, tandaan po natin, ang kabayaran, pagdating ng oras na mabalik ang ating dakilang Diyos, iwan ka. Sapagkat winalang bahala mo salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kala natin, napakasimple lang. Ngunit tandaan po natin, minamahal, pag may nangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, makinig ka ng mainam at pag napakinggan mo, isa puso mo at ibahagi mo sa iba. Nasa kabagan ng ating dakilang Diyos. Katulad namin, baligtas ka rin. Ngunit pag hindi mo ginawa, tandaan mo, minahal na kapatid, ang sabi, para kang kumuha ng maso sa ulo at ipinukpok mo ng buong lakas. Kasalanan mo yun, hindi ako. Huling versikulo, minamahal. Ang sabi, ang church na ating kinilalagyan, minamahal ko, ni ang diablo, hindi tayo magapi. Bakit ang iba'y nagagapi, minamahal? Hindi sila nakikinig. Hindi sila nakikinig. Kaya gabi ng kaaway. Isipin mo, dapat makapangyarihan ka and you shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. You don't have power. Actually, you don't have the Holy Ghost o the Holy Spirit. Yun ang pinakalungkot, malungkot, minamahal. Wala kang santong espiritu. Ibig sabihin, hindi ka pumunta sa langit. Hindi may kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Kaya habang may panahon, minamahal na kapatid, magbago ka ng isipan. Hindi ako, ikaw. Sapagkat ikaw magsusulit sa lahat ng gagawin mo dito sa lupa. Huli versikulo naman, magandang ating mag-aawit, mandudugtog, Mateo 16:18, praise God. Dito po sa Mateo 16, talatay 18, ganito po ang pagkasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. And that rock was Jesus. Ang batong yun, batong panulok, minamahal ko yung Panginoon Kristo. Isipin po natin, tinawag tayo ng Diyos, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo. Salita lang naman ni Brother Fred yan. Oo, ako nakatayo rito. Ngunit tandaan po natin, minamahal, bago ko basahin itong ating pinag-aaralan, ipinanalangin muna at humingi ng kaalaman sa ating dakilang Diyos. Pag tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon at hindi ka tumugon, problema mo yan. Tanda, minamahal, nakatayo ako ron, nakaupo ko ron, at ang tingin ko sa baba. Hindi magkakamali ang mata ko. Kahit na malabo sinasabi ko, alam ko yung kulay ng puti. Alam ko. Pag hindi mo ginawa, sa susunod, isang tiyak na bagay, dadalo ka rin na ganito, ganon. Tanda mo, sabi nga, ulitin ko, kumuha ka ng martilyo, ipokpok mo sa ulo mo. Bakit? Hindi ka sumunod. Napakasimpleng utos. Sa pagbibigay pa kaya? Pamumuhay pa kaya ng may kabanalan? Magagawa mo? Samantala, magbibihis ka lang, hindi mo sinunod. Ulitin ko, hindi naman ako tatama ng camera eh. Ganun ba yun? Balik ko nung araw, minamahal ko, tama na sa akin nakasanto, nakahubad pa nga ako eh. Pero kung tawagin ng ating dakilang Diyos, pinagtiisan ko, magsuot ako ng barong, minamahal. Nalo ka nung araw, nagsuot ako ng barong na long back, minamahal. Kawawa ang ibalikod.
Kawawa ako sa paningin ng tao, minamahal. Sapagkat pag sumasakay ako sa jeep, pinagtitinginan ako. Ngayon, minamahal, di nila ako makikita. Meron akong sariling sasakyan. Nang-hold up ba ako katulad ng plano ko nung araw? Hindi. Ang Diyos na ba ihabagin? Pinagpala ko lubusan ng malapagan. May nagtanong nga minsan sa akin, Brother Fred, magkano ba ang laman ng clutch bag mo? Pera yon. At tinatanong. Ang sagot ko, minamahal, kaya kong dalhin ang 40,000 sapagkat ang mga anghel na dakilang Diyos nakapalibot sa akin. Isipin niyo, minamahal, nung araw, pitaka ko dekorasyon lang sa bulsa. Ngayon, may pera ko galing sa malang Panginoon. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos. Kung ginawa ito ng pinakamamalapan sa akin, gagawin niya sa'yo. Magtapat ka lang. Maging tunay ka lang na Kristiyano, maging masunurin ka lang. Isa sa bagay, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, makakapit mo, minamahal na kapatid, tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang pinakamamalapan. Ipinangharal ng ating magulang sa pinakamamalapan ang salita ng Diyos na buong tatag. Minsan nga, patutunan natin mga pastor, nasubukan niyang matulog, minamahal ko. Yung mahabang bangko sa CR. Ngayon, nakakutsun tayo. Naka-aircon. Late sa gawain. Hindi sumusunod sa itinagdang pananamit. Ano tayo? Tayo bang hari ng ating buhay? Tayo bang bumili ng ating kaligtasan o ang dakilang Diyos, minamahal? Gawin mo ito, sundin mo. Kahit mahirap, kahit yun na lang ang last money mo, bumili ka ng puting damit, ipakita mo sa ating dakilang Diyos, kaya ko magsakripisyo para sa gawain ng mga Panginoon. Umawit tayo, minamahal. Saan mo man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako'y susundo sa'yo. Alam ko ang aking tatahakin, hindi mo madali aking susuhugin. Alam ko ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingahin sa iyong piling. Papahingahin sa iyong piling. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo ay nakita ko buhay na marasa. At ako ay may buhay na walang hanggan. At ako ay may buhay na walang hanggan. Aking susundin lahat ng iyong mga balakid. Akin itong pagyayamanin, pagkat mahal ka sa akin. Pagkat mahal ka sa akin. At sasabihin ko ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapamaya mula pa sa simula. Sa'yo ay nakita ko buhay ang pag-asa. At ako ay may buhay na walang
Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal sa ating pagpapatuloy. Sa araw pong ito, sa ating mga minamahal na baguhan na lumapit sa harapan. Mga minamahal, ikaw na lumapit sa harapan sa araw pong ito. Napakapalad niyo po sapagkat isa po kayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Naloob ng ating mahal na Panginoon na narito ka sa harapan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, makamtan man natin ang buong daigdig, subalit mapahabang ang ating buhay, baliwala ang lahat ng bagay na ating makamtan sa daigdig na ito. Kahit lahat ng kayamanan sa mundong ito, mga minamahal, ay makamtan natin. Subalit yung ating kaluluwa itapon doon sa nagniningas, sa dagat-dagatang apoy, baliwala ang lahat ng bagay, mga minamahal. Mga minamahal, sa ating pong paglapit, sa inyo pong paglapit, mayroon po kayong isasagawa. May 4 na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay magkaroon ng katiyakan na siya po ay magmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Unang-una po, mga minamahal, yung tinatawag na pananampalataya. Sabi ng Hebreo, Kapitulo 11, ang bersikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga minamahal, dapat niyong maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na buhay, na dapat paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at dapat sampalatayanan walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. At ang ikalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po, mga minamahal, yung maka-Diyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi, mga minamahal? Lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito ay dapat nating talikuran. At ito po ay wag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi. Yung ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi rito, mga minamahal, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang layunin, mga minamahal, kinakailangan ang tao ay mailubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, hindi na po tayo ang gagawa, ang Diyos na po ang gagawa. Yung bautismo sa Espiritu Santo, nakita natin kanina habang umaawit, yung ilan nanginginig, sila po ay lumuluha. Yung po yun ay hindi luha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan. Tanda po, mga minamahal, na sila po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 1, ang bersikulo 8, dadapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria
at hanggang sa kahuli-huling hangganan ng lupa. Masaksihan natin mga minamahal ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo po ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, makamtan natin ang kapangyarihang magpagaling ng karamdaman, magbago ang ating buhay at magpalayas ng masamang espiritu. Purihin ang ating dakilang Diyos, kaya tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Mga minamahal, itaas niyong dalawang kamay, iyukong inyong ulo, maging sa ating live webcast viewers. Ulitin yung panalangin aking babanggitin, mga minamahal. Sabihin niyo po, dakila at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ibaba niyo po ang iyong dalawang kamay. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpapala namin ang Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Pinoon, maging aming live webcast viewers. Sa oras pong ito, dakilang Diyos, abutin mo sila na iyong mapapalang kamay. Mahal na Pinoon, kapagan mo sila at pagpalain, mahal na Pinoon, paggaluban mo sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila po ay aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Pahintulutan mo na maganap, mahal na Pinoon, sa kanila ang mga reglamento ng kaligtasan. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Right after the service, kinakailangan niyo pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon para makumpleto po yung pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Huwag po kayong mag-alala sa inyo po mga kasuotan na mabasa, sapagkat mayroon po tayong baptismal robe dyan na mga gamit para sa pag-uwi nyo. Tuyo yung inyong mga damit, mga minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong pong mga kinaupuan. Tayo po ituloy-tuloy na mga kapatid sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkataon na yakin na pong ibinibigay, binabalik sa ating blood ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. God bless you, beloved Brother Rodel. Mga preacher, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigyan ng luba, at kayo aking pagpapahingahin. Ito yung panahon, minamahal ko, na dudulog sa trono ng biyaya ang bawat isa sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tingin po natin, minamahal ko, na may pananampalataya ang bawat hihingin natin. Sapagkat kung nanalangin tayo, minamahal, katulad din yung pinanggalingan natin ni kailanman, walang tugon tayong tatanggapin mula sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, kung may natitira tayong karamdaman pa, may problema sa buhay, may mga loved ones na hindi pa saved, minamahal. Bagamat ang sabi nga, nung ilalang tayo sa daigdig na ito, wala tayong pag-aari, tayo lang solo, maliban sa may kakambal, may triplets. Kaya sa atin ngayon, kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, lakipan po natin ito ng may pananampalataya. Sabagat ang ating dakilang Diyos minamahal, tumutugon doon sa Kristiyano, minamahal ko, na may panampalataya sa Kanya. Kaya sa sandaling ito, minamahal, maging sa ating pong webcast viewers, minamahal mga kapatid, sampalatayanan ninyo na ang Diyos ang tutugon sa inyo, at isang tiyak na bagay, tatanggapin nyo ang biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga minamahal.
Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal na Panginoon. Sa pinakamamala noon sa pangalan at panalangin po ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeda, ang banal na propeta. Kami nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan patawad po, pinakamamala po kayo po labis na nagsisisi. Dalangin po namin Diyos sa kalakasan, kalusugan, pangingat at pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Willis Almeda, yung banal na propeta. Dalangin po namin sa tagumpay po ng aming radio program, television program, gawain po sa ibayong dagat. Pagpalain mo lahat ang aming kapatiran, pinakamamala Panginoon sa kanilang pamahanap buhay, sa kanilang mga negosyo. Pagalingin po na sa banig ng karamdaman. At sa mga sandaling ito, batid po namin hindi po maigsi yung kamay na hindi may pagkaloob ang pangailangan ng bawat isa at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan na hinaing ni anak. At sa iyong makapangyarihang pangalan namin sinasaway, lahat na demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, demons of problems, demons ng kahirapan, lumayas ka, lumayas ka. We bind the power of Satan, be healed right now. Be healed in Jesus' name. Problem be solved in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin dakilan Diyos. Puri ng ating pinakamamala Panginoon. Sa nandang ito minamahal, tulad ng isang bata at the top of our voice, lulundag tayong 3 beses kasabay po ng pagsigaw na Hallelujah, praise the Lord. Katunayan na inangkin na natin ang katugunan ng ating dakilang Diyos sa ating panalangin. Gawin po natin, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tayo naman magdadako sa announcement to our beloved brother, Junet de Castro, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Fred Ignacio. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan patungkol po sa ating kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At tayo po idadako po sa mga announcement. Makinig po kayong mainam po mga minamahal sapagkat meron pong pagbabago sa schedule ng banal na gawain ng ating dakilan Diyos dahil ating pong bibigyan daan ang nalalapit na 47 years anniversary nitong banal na gawain ng ating dakilan Diyos. Amen. Ang isinasagawa po natin na dati ay Miyerkules. Ito po ay ating pong isasagawa pansamantala ng Martes. At ganun din po ang oras. Nag-umpisa po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At yung gawain ng mahal na Panginoon na ating po isinasagawa na araw po ng Biyernes, ito po ay isasagawa po ng araw po ng Huwebes. At alas 12 rin po ng tanghali mag-uumpisa at ito po ay matatapos po ng alas 4 ng hapon at sa darating ng linggo, ito po yung 47 anibersaryo ng banal na gawain ng ating dakilan Diyos na patuloy na gumagawa ang ating mahal na Panginoon ng mga himala. Kaya agahan niyo po mga minamahal ang pagdating at sa ating pong pagpupuri, pagluwalhati ng ating mahal na Panginoon, sama-sama po nating pasalamatan ng ating dakilan Diyos. At yung pong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa TV program, ito po ay tuwing Sabado po lamang at nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi, alas 10 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At yung radio program po mga minamahal, ito po ay ating pong mapapakinggan sa pihitan ng ating mga radyo, 1530 kHz AM band, mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos naman po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito po nagtatapos ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating pagsamba. At tayo po idadako na po sa mga closing prayer at akin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Mar Jovellanos. Amen. God bless you, beloved Brother Jonet. Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating pong pagtatapos. Dakil at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal namin Panginoong Isus, at sa unat panalangin namin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po itaos puso nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon,
sa matagumpay at pinagpala mong banal na gawain sa araw na ito, maging sa paglangis mo, O Diyos, sa bawat yugto na yung banal na gawain sa magitan po makalangit na awitin, joyful song and solemn song, sa mga buhay na patutong mga pinagpala mo mga anak, sa pagbibigay ng siyang susi ng pagpapala, at higit sa lahat, ang ebanghelyo ng kaligtasan na dinala ng mga aral, kalakip ang kapangyarihan ng mahal Panginoon. Maraming salamat din po, O Diyos, sa pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan, isang tagumpay ng iyong anak sa ito kami nagtitipon, mahal Panginoon. Lord God, maraming salamat din po sa lahat ng mga tumanggap sa araw na ito, labos mong pinagpala, at sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, mahal Panginoon, kung paano mo kami pinarating, maululahati, sa iyong banal na gawain, ganun din po sa aming pag-uwi, ihatid mo yung mga anak, taglay ang pag-iingat na nagbumula sa iyo, dakilang Diyos. Yan po ang samot na langin namin sa iyo sa matamis at makapangalan ni Jesus. Amen.